Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon edition. Bandera Reports Afternoon edition. Balitaan sa Radyo Bandera Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Bilang o datos ng mga kaso ng pamamaril sa lungsod ng Cotabato isinapubliko ng Alkalde Bruce Matabalaw. Bandera Headline. 17 firearms mula sa iba't ibang bayan ng Special Geographic Area BARMM at North Cotabato isinuko sa militar. Bandera Headline. Mamang secure teklo sa inilatag na drug bypass operation sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headline. Payong-payong driver na sumasideline sa bentahan ng droga sa lungsod arestado ng City PNP. Bandera Headline. Ramadan Trade Fair sa Cotabato City People's Palace bukas na sa publiko. Bandera Headline. Daang-daang magsasaka sa Cotabato City na bahagian ng rice seedling sa inisyatiba ni Cotabato City Representative by Dimple Mastura. Bandera Reports Afternoon edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Martes, ika-4 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Herverola. At ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon edition. Sa detalye ng ating mga balita. Kasunod ng mga serye ng pamamaril sa lungsod ng Cotabato, isinapubliko ng Alkalde Bruce Matabalaw ang datos mula sa kapulisan na nagpapakita ng bilang ng mga kaso ng pamamaril sa lungsod sa nakalipas na mga nagdaang taon, kabilang na ang nakaraang administrasyon. Ang nasabing dokumento ay nagpapakita ng datos na mas mababa ang mga naitalang kaso ng pamamaril sa nakalipas ng 2 taon, bahagyang bumaba ang bilang ng kaso o shooting incidents sa lungsod. Taliwas sa mga ibinabatong batikos sa social media tulad ng kapabayaan sa usaping seguridad at kawalan ng aksyon ng lokal na pamahalaan o ng kasalukuyang administrasyon sa nangyayaring patayan sa lungsod. Bagamat bumaba sa kanyang termino o bumaba sa kanyang termino ang mga kaso o bilang ng pamamaril, lubos itong ikinalulungkot ng alkalde. Binigyang diin ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa inilabas na pahayag na ang kanyang administrasyon katuwang ang law enforcement unit at naghahangad ng zero crime para sa mas maunlad
ligtas na syudad ng Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, 17 loose firearms mula sa iba't ibang bayan sa Special Geographic Area ng BARMM at North Cotabato isinukos sa militar sa ilalim ng Small Arms and Light Weapon Program ng pamahalaan. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rasid, Kabanderang Yani, ibandera mo! Bandera Live Report. 17 na matataas na uri ng mga armas ang isinukos sa militar ng mga residente mula sa ilang bayan ng Special Geographic Areas ng BARM at North Cotabato nitong araw ng Martes, March 4 na ginanap sa headquarters ng 40th Infantry Battalion sa Pikit, North Cotabato. Iprenesenta ni 40th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Erwin J. Dumaghan ang mga isinukong armas na kinabibilangan ng isang 5.56 rifle, 2 M16 rifle, 4 na M14 rifle, 3 caliber 30 Garand rifle, 1 carbine rifle, 3 RRL, 1 9mm Uzi at 2 caliber 45 pistol kasama ang mga bala at magazine nito. Nagmula ang mga armas sa bayan ng Carmen, Kapalawan, Matalam, Pikit at Tugunan na voluntaryong isinuko ng mga residente bilang resulta ng paghihikayat ng kanilang mga local chief executive sa kanilang mga lugar. Personal na sinaksihan ni 602nd Infantry Brigade Commander Colonel Ricky Bunayog, Mr. Omar Bayaw bilang representative ng CCCH MILF at iba pang opisyal mula sa PNP. Ang pagsuko ng mga armas na ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan na Small Arms and Light Weapons o SALW na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga loose firearms sa komunidad. Dahil ang presensya ng mga loose firearms na ito sa isang komunidad ay isa sa pangunahing dahilan ng mga karahasan at krimen. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo! Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, arestado ang isang mamang sekyu sa drug bypass operation ng kapulisan noong araw ng Lunes sa bahagi ng Delcano Street, Rosario Heights 10 sa lungsod ng Cotabato. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Captain Chiapisto Ferrer Jr. ang suspect na si Jack Navidad, Tagalatag, alias Jack, 44 na taong gulang at residente ng Purok Pascual, Mother Barangay, Rosario Heights sa lungsod ng Cotabato. Nakumpiska sa pag-iingat ng suspect ang object of sale ng operasyon na isang maliit na sachet na suspected shabu at nabawi mula sa kanyang posisyon. Ang perang ginamit sa transaksyon o ang bypass money. Mahaharap ang suspect sa kasong may kaugnayan sa iligal o bentahan ng iligal na droga. Bandera Reports Afternoon Edition. Kaugnay pa rin sa balitang yan, payong-payong driver arestado ng kapulisan sa pagtutulak o sumasayline sa iligal na droga. Magbabalita si Kabanderang Riza Kamit. Kabanderang Riza, ibandera mo! Bandera Live Report. Payong-payong driver tiklop sa ikinasang drug buy-bust operation ng PNP sa Datuod Matalam Street, Barangay Rosario Heights 10, Cotabato City. Sa report mula sa Cotabato City PNP, kinilala ang naaresto na si alias Bax, 38 anyos, isang payong-payong driver na residente ng Purok Mamarinta, Rosario Heights 10, Cotabato City. Naaresto ang suspect matapos kumagat sa ikinasang drug buy-bust operation ng kapulisan na mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Riza Kamit, Basta Balita, ibandera mo! Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, naaresto ng mga otoridad ang isang most wanted person sa Barangay Colon, Maasim, Sarangani Province, bandang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Robert, 33 taong gulang, isang construction worker at residente ng nasabing lugar at kabilang sa top 6 most wanted sa regional level at top 5 sa provincial level at top 1 bilang municipal level.
Isinilbi ang warrant of arrest laban kay Robert sa pagtutulungan ng bawat departamento na nagpapatupad ng batas sa nasabing bayan na pinunganahan ng Maasim Municipal Police Station. Ang warrant ay inilabas ni Honorable Paolo Rojas Aquino ng presiding judge ng Branch 49 RTC 12 Judicial Region sa Anabel, Sarangani Province noong Hulyo 19, nakalipas na taong 2024. Ang mga kasong kinakaharap ng suspect ay may bail bond na abot sa 120,000 pesos para sa rape by sexual assault, ngunit walang piyansa para sa kasong statutory rape. Kasalukuyang nakapiit sa Maasim MPS ang nasabing suspect para sa kaukulang disposisyon. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Ramadan Trade Fair sa Cotabato City's People's Palace bukas na sa publiko. Sa pagtutok ni Raiza Kamid, Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Kasabay ng paggunita ng buwan ng Ramadan ay ang pagbubukas sa publiko ng Ramadan Trade Fair sa Cotabato City People's Palace Grounds kahapon araw ng Lunes, March 3. Personal na pinangunahan ni Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabalaw ang ribbon cutting sa nasabing programa upang pasinayaan ang pagbubukas ng Ramadan Trade Fair na taunang ginagawa sa People's Palace. Hinihikayat naman ang mga Cotabateños na pumunta sa Ramadan Trade Fair na matatagpuan sa Cotabato City People's Palace Grounds. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, 10 kilo ng mga bigas ibinahagi ng Datupyang Mayoralty Candidate Engineer James Plock, higit 1,300 na individual mula sa Barangay Buayan at Magaslong. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Tumanggap ng tig-isang sako ng bigas na naglalaman ng 10 kilo ang mga residente ng Barangay Buayan at Barangay Magaslong sa Datupyang Maguindanao del Sur mula kay Mayoralty Candidate Engineer Sultan James Mock nitong araw ng Lunes at Martes. Abot sa higit 700 o 700 na pamilya ang nakatanggap ng naturang bigas mula sa Barangay Buayan, habang 600 naman o 600 na pamilya ang nakatanggap mula sa Barangay Magaslong. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo kay Mlock sa ipinamahagi nitong bigas dahil anilang malaking tulong ito sa kanila lalo pat panahon ngayon ng Ramadan. Nakaugalian na ni James Luke na tuwing buwan ng Ramadan ay namamahagi ito ng bigas at iba pang mga tulong sa mga mananampalatayang Islam para sa kanilang pag-aayuno. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, mahigit 400 mga magsasaka sa lungsod ng Cotabato ang nabahagian ng palay seedlings mula sa inisyatiba ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative Congresswoman Dimple Mastura. Ang naturang rice seedling ay mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Philippine Rice Research Institute sa pakikipag-ugnayan sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa sa mga prioridad ni Congresswoman Mastura sa mapalakas ang hanay ng agrikultura sa kanyang distrito at susuportahan ang kapakanan ng mga magsasaka. Aniya mahalaga ang papel ng mga magsasaka dahil sila ang dahilan kung bakit may pagkain tayo sa hapagkainan. Matatandaang na bukod sa rice seedlings para sa mga magsasaka, suportado din ng nasabing kongresista ang pagpapaunlad ng mga sakahan sa pamamagitan ng proyektong patubig o irigasyon sa bayan ng Upi, Sultan Kudarat at Datu Udin Sinsuat.
Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Office of the Bangsamoro Mujahideen USC Director to Attorney Nabila Muhammad binigyang pagpapahalaga at pagtanaw ng kadakilaan sa sakripisyo na ginawa ng mga Moro na Mujahideen para sa Bangsamoro. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rasid, Kabanderang Yani, ibandera mo. Walang katumbas na halaga ang mga nagawa ng Bangsamoro Mujahideen sa Bangsamoro. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nabila Muhammad, ang Director 2 ng Office of the Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance sa kanyang mensahe kasabay ng opisyal na paglulunsad ng tanggapan alinsunod sa isinabatas na Bangsamoro Autonomy Act No. 57. Ayon kay Attorney Nabila, ang pagtatatag ng Office of the Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance ay layunin na kilalanin ng hindi matatawarang sakripisyo ng mga Bangsamoro Mujahideen at Mujahidat, makamtan lamang ang natatamasa ngayon ng Bangsamoro people. Sa ilalim ng tanggapan na ito, ang mga senior citizen Mujahideen at Mujahidat, kabilang ang disabled Mujahideen mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF, ay tatanggap na ng 7,000 na cash assistance kada buwan. Sa opisyal na paglulunsad ng tanggapan noong araw ng Linggo, March 2, 400 o 400 na mga Mujahideen at Mujahidat ang tumanggap ng 21,000 pesos na cash katumbas ng 3 buwan na financial assistance. Para po sa rational, there are only 2 reasons bakit tayo nandito. First po, kaysa, on the outset, we would like to officially introduce to the public the Office of Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance, or UBMOS, and its primary mandate. And that is to provide financial assistance to senior and permanently disabled Bangsamoro Mujahideen and Mujahidat from MILF and MNLF. Kadua, most importantly, we are gathered here because we want to formally offer to you, our veteran Mujahideen and Mujahidat, the recognition you deserve. Alam po namin na kailanman walang katumbas na halaga ang inyong nagawa para sa amin at sa buong Bangsamoro. Ngunit hayaan niyo po na sa pamamagitan ng opisina na ito ay matulungan kahit papano ang mga kasalukuyang naghihirap at nahihirapan sa bagong mukha ng laban. Napatulungan ang mga Bangsamoro Mujahideen na nasa laylayan. Bilang isang anak ng Mujahideen at Mujahidat at namuhay sa Camp Abubakar ng ilang taon bago matapos ang giyera, nakita ko po ang inyong naging sakripisyo. Makamtan lamang ang meron tayo ngayon. Gaya po ng sinabi sa himno ng Bangsamoro, ito ay bunga ng pawis, dugo at buhay. Maraming salamat po dahil kayo ang naging daan ng Allah upang magkaroon ng isang Bangsamorong malaya. Sa pagpapatuloy namin sa inyong nasimulan, dadalhin namin ang mga aral na natutunan namin sa inyong pinaglaban. Bangsamoro higit sa sarili, na sa gitna ng napakadilim na karahasan, merong pag-asa, na hanggat merong naninindigan, walang imposible. That Bangsamoros are always worth fighting for. Bilang pagtatapos, nais po naming pasalamatan ang Government of the Day sa pangunguna ng Chief Minister sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomy Act No. 57 na nagbigay buhay sa pagtatag ng opisina na ito. Muli, sa ngalan ng bumubuo ng Office of the Bangsamoro Mujahideen under Special Circumstance, under the Office of the Chief Minister, mananatili po kayong inspirasyon at magsisilbing lakas namin. One snappy salute for every single one of you. Inshallah, we are ready to serve you. Maraming salamat. Assalamualaikum. Bandera Live Report.
Para kay Nagib Solano, miyembro ng Moro National Liberation Front at isang mujahidin, napakahalaga at hindi biro para sa kanila na mismong kilalanin ng Bangsamoro government ang kanilang mga sakripisyo na ginawa, matamasa lamang ang kapayapaan, katarungan at kasarinlan ng Bangsamoro Region. At para naman kay Ismael Kuman, isang Bangsamoro mujahidin na higit 50 taon ng miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, malaking bagay para sa kanya ang tulong na ipinaabot ng Bangsamoro government at ang pagkilala sa kanilang mga hindi matatawarang sakripisyo. Ako po si Nagib Solano, kasapi po ng Moro National Liberation Front na pinangungunahan ni Dato' Muslimin Sema bilang chairman ng Moro National Liberation Front. Iyon ang pinaka-importante doon na nangyari, yung pagkilala sa mga nagawa at serbisyo ng mga mujahidin, sapagkat hindi biro yung pagkilala mismo doon sa mga paghihirap at yung dugo, pawis na ibinuwis mo para masilawan lamang yung kapayapaan na hinahangad natin dito sa Bangsamoro. Bilang isang mujahidin, ako'y nagpapasalamat unang-una. Nasaksihan ko yung pagkilala ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa leadership ni Chief Minister Ahud Ibrahim doon sa mga serbisyo, paghihirap at dugo, pawis na ibinuwis ng mga mujahidin nung kapanahunan na ang gabi ay madilim. Ibig sabihin, nung araw na yon, wala ka pang nasisilaya, wala kang naiinag napagkat ang concentration ng bawat mujahidin nung araw ay upang makamit yung tunay na kapayapaan, kasarinlan at magandang kinabukasan ng Bangsamoro. Hindi naman gaano pinapansin namin, binibigyan na talaga yung tulong na 7,000 sapagkat yan ko ihahambing doon sa serbisyo na nagawa namin ng mga panahon na yun ay higit pa doon. Pero ang pinapasalamatan namin ay yung pagkilala ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao under the leadership of Chief Minister Ahud Ibrahim doon sa mga paghihirap, serbisyo, dugo, pawis na ibinuwis namin, ginamit, ginugol upang makita yung liwanag ng araw sa katulad ng mga panahon na ito na nandito na lahat sa labas. Wala nang naghihirap doon sa bundok sapagkat ang Bangsamoro Autonomous Region ay natatag upang pagsilbihan ang mga Bangsamoro people dito sa ating Bangsamoro homeland. Sebab sa niya nang gini minister niya na isyukur kami sa kadnan sa inang gini minister na sa kami nuso inang gini ay da silungan sa kami natangkap kami kulta syukur mo na santo pero ikur kami sa kadnan sa inang gini ato sa kami mula ng 1969 imailip na ako. Marami akong karanasan diyan sa North Cotabato sa diyan sa Carmen, ng Carmen. Marami akong kinalaban diyan. Kami pa ang operation na alas diyan sa munisipal na Carmen. Kami na dahil kina 70 rin narakir makuli sa walay ka mitimba ka kami rin. Katawan ni kahi murada na ipagali ko ka apo na magali ko si Hashim Salamat. Wallahu yarhamo. Sikan kasing ang tatay ko at saka madre Hashim Salamat. Alhamdulillah na niyabaya ang narating natin ngayon medyo mabuti na pero hindi pa dito ang abot ng jihad. Malayo pa. Pero hanggang hindi magamit ang Quran at Hadis, hindi pa maghinto itong mga mujahidin.
Pero ngayon, nasa process lang. Parang inidaan nila sa government ng BALM. Yan ang mabuti ang pagdala niya kay Murad. Kaya nagkasundo ang gobyerno at BALM ngayon. Sukran na bon, maraming sukran kay Kaki Murad. Sakis na ito siya sa Neva Municipio sa Lipada Kipendaton Municipality na sa guna na dama eleksyono. Kagina ini meeting ko sa LGU, so political committee ko sa baryo sa namagayong kami sa gobyerno adir kontrahan so kamal gobyerno kan rumape ikatagoy no gobyerno no BALM. Alhamdulillah sa maya na da election sa Lipada Kipendaton. Nitsukul kami kani hagi murada niya sa kano daning kabatari sa kontra sa Lipada Kipendaton Municipality. Kaya na makayon sa mga tao sa election no. Dekena niya kimosa kiyog so kamal. Kaya na makayon na sumarakal tao. Ini-meeting ko sa LGU, ini-meeting ko sa political committee. Sa tingko sa kita no, narito rin kukontre sa kapukandidato na sa mayor. Kagina doon niya ito madsangol, akatabang ito sa niya gobyerno na BALM niya. Banang kita ni Kaki Murad. Alhamdulillah ito. Live report. Pinangunahan ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang pamamahagi ng nasabing financial assistance kasama sina Senior Minister Abu Nawas Von Alhaq Maslamama, MBHT Minister Mohag Bala, MOST Minister Aida Silungan, MILG Minister Attorney Shah Ilay Hadumama at Bangsamoro Wali Sheikh Muslimin Jamaluddin kasama si Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, ika-4 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.